Hello mga ka-TV! Welcome back dito sa J4 TV. Kamusta kayong lahat? So panibago na naman na video, panibagong kaalaman na naman ang aking isi-share sa inyo. So sa video na ito guys, magsasagot ako ng tanong mula ito sa ating subscriber dito sa ating YouTube channel. So bago natin sagutin itong tanong na to guys, kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to at gusto mo yung mga ganitong tutorial about sa ating appliances, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So disclaimer lang guys, lahat ng mga video, mga tutorial na binabahagi at sinishare ko sa inyo ay ayon lamang sa aking experience, no? So before ay nagtrabaho ko bilang isang product specialist sa isang kumpanya ng appliances. Lahat ng mga tinuturo nila sa amin ng mga product training or mga monthly training ay yun lang din po yung binabahagi at sinishare ko sa inyo para may idea kayo sa mga simple lang na nangyayari sa ating mga appliances, tulad ng ating refrigerator at ating mga aircon. So wag na natin itong patagalin guys, simulan na natin. So meron kasi tayong tanong dito guys, mula ito kay Matalinsag Hill. Sabi niya, American homes, di na po lumalamig, ano kaya problema, double door po? So shout out sa iyo Matalinsag Hill sa pag-comment at pagtanong dito sa ating YouTube channel. So ang tinatanong ni Matalinsag Hills is, American home daw yung kanyang refrigerator na 2 doors at ngayon ay hindi na daw lumalamig. So ano daw ba yung problema? So madaming mga problema ng ating refrigerator, even dito sa ating mga aircon na hindi na masyadong lumalamig or hindi na talaga lumalamig yung ating refrigerator. May mga dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator. Unahin natin guys yung Freon na tinatawag. So, itong refrigerant or yung Freon, pagka kulang or wala ng Freon yung ating refrigerator, umaandar na lang yung ating compressor, pero hindi nakakapagbato ng lamig dun sa ating freezer. Gano'n nga ba ka-importante ang refrigerant or yung tinatawag natin na Freon sa ating mga aircon or sa ating refrigerator? Tinatanong ni Matalinsag Hills na sabi niya, hindi na daw lumalamig yung kanilang refrigerator. So, isa po na problema talaga dyan, i-check nyo kung may Freon pa ba, no? So, mas maganda na tawagan nyo yung technician or yung service center. Kung pasok pa naman sa warranty yan na 5 years or 12 years warranty, free service lang naman sila, makikita nila or malalaman nila kung ano ba talaga yung problema, kung wala na ba talagang Freon yung ating refrigerator. So, mas maganda na i-report nyo kaagad dun sa binilhan nyo or pasok pa naman sa warranty, mas maganda tawagan nyo na direct yung service center ng inyong refrigerator. Bakit nga ba napaka-importante ang Freon or yung refrigerant sa ating mga refrigerator? Kasi ang refrigerant o yung mas kilala na tawagin natin na Freon, ang Freon kasi is pangalan po yan ng iba't ibang refrigerant na tinatawag. Pero dahil nga nakasanayan na natin na Freon yung tawag natin sa refrigerant, so, gamitin na rin natin yung terms na Freon, no? So, yung Freon, ayan po yung pinaka-blood, no? Or dugo ng ating refrigerator or ating, sabihin natin, aircon, no? So, pagka wala kasing Freon, yung ating refrigerator, hindi rin po lalamig. Parang tao po yan, no? Pagka ang tao ay wala ng dugo or blood, hindi na rin magpapunction yung iba't ibang parte ng ating katawan. So, ganun din po sa ating refrigerator. Pagka wala ng Freon or konti na lang yung Freon, hindi nalalamig talaga yung inyong refrigerator. So ano nga ba yung magandang gawin? Ipacheck nyo na kaagad yung inyong refrigerator at pagkakulang or talagang wala ng laman yung Freon ng ating compressor, ng ating refrigerator, kakargahan lang nila yan at ayun, pwede nang lumamig yung ating refrigerator. So pangalawa na titignan nyo dyan, bukod sa Freon, tingnan nyo kung baka may butas yung daluyan ng mga refrigerant natin. Like freezer, no, yung evaporator natin, baka natusok nyo yan. Kasi pagka natusok yung ating freezer or yung evaporator na tinatawag, mag-leak yung Freon natin. No? So, yan po yung dahilan kung bakit nauubos yung Freon. So, pagka natusok natin yan, asahan mo hindi na rin po lalamig yung ating refrigerator. So, napaka-importante na wag tayong gumamit ng mga matutulis na bagay, lalong-lalo na pagka gumagamit tayo ng refrigerator dahil may freezer po yan, no? Sa mga gumagamit ng direct cooling na refrigerator, yung kumakapal yung yelo sa freezer.
Yan po yung ginagamit kasi natin sa tindahan pagka kukuha tayo ng yelo at nakapatong dun sa ating freezer, hindi natin maiwasan na sungkitin ito. So, ang paggamit naman ng mga matutulis na bagay ay napakadelikado dahil pwedeng mabutas yung ating evaporator. So, mas maganda na gumamit tayo ng scraper na tinatawag yung pangtanggal talaga ng yelo para hindi matusok or mabutas yung ating freezer. Para hindi mag-leak yung freon. So, yan po yung dahilan kung bakit hindi lumalamig yung ating refrigerator. Pangatlo na i-check nyo dyan is yung thermostat, no? Or yung adyasan niya ng lamig. So mamaya, lost thread na pala yan or sira na yung thermostat ng ating refrigerator. Akala natin naka-high yung ating thermostat, yun pala, hindi na gumagalaw. Nakalagay lang sa 0 or sa off yung ating thermostat. So yan po yung dahilan kung bakit hindi natin na-adjust or hindi lumalamig yung ating freezer dahil hindi nga natin na-adjust yung ating thermostat. Last na titignan natin dyan is yung kuryente natin. Baka mamaya may fluctuation na nangyayari dun sa inyong lugar, yung up and down, yung daloy ng kuryente. So yan po yung isang dahilan kung bakit hindi rin lumalamig yung ating refrigerator. Dahil pagka hindi nakakasupply ng maayos yung kuryente natin dun sa ating refrigerator, hindi rin po lalamig. Umaandar lang yung compressor, hindi rin po masyadong lalamig dun sa ating freezer. So, i-check nyo kung may fluctuation or paghina ng kuryente sa inyong lugar. So, mas maganda na ang gawin nyo is pagka humihina yung kuryente sa inyong lugar is gumamit na lang kayo ng transformer or yung AVR, yung automatic voltage regulator para mag-maintain lang ng 220 to 230 volts yung ating refrigerator. So, mas maganda kasi guys na gumagamit tayo ng mga ganon dahil ayun po yung nag-a-adjust ng automatic dun sa ating voltahe. No? So, sa mga refrigerator natin, lalong-lalo na sa Pilipinas, gumagamit tayo ng 220 volts para mapagana niya yung ating appliances. Dahil nga, fluctuation, humina yung ating daloy ng kuryente, lalong-lalo na ngayon guys, shortage tayo sa supply ng kuryente. So, yan po yung napaka-delikado sa ating appliances, lalong-lalo na sa gumagamit ng compressor, like aircon and refrigerator dahil ito ay makakaapekto sa pag-andar at the same time makakasira sa ating mga appliances yung pagbaba ng ating kuryente. So ang payo ko na lang sa inyo is gamitan nyo na lang ng automatic voltage regulator. So parang yung nasa screen, ayan, ganyan yung itsura niya. So yan po yung gagamitin natin para kahit bumaba man o tumaas yung ating daloy ng kuryente ay mini-maintain niya lang sa 220 yung ating voltahe na pumapasok sa ating refrigerator. So yan po yung mga dahilan kung bakit hindi masyadong lumalamig or wala na talagang lamig yung ating refrigerator. Una, wala ng freon or yung refrigerant. Pangalawa, baka nabutas nyo yung mga pipe or yung mga evaporator or yung freezer natin. Dahilan kung bakit hindi na lumalamig dahil nag-leak na yung freon natin. Pangatlo na i-check nyo dyan is yung thermostat, no? Yung adyasan natin ng lamig. So, pagka lost thread na or sira na yon, akala natin na itataas natin yung ating thermostat, yun pala is nasa low or off lang siya, no? So, hindi rin lalamig yung ating refrigerator. So, pang-apat na i-check nyo dyan is yung fluctuation. Kung humihina ba yung kuryente sa inyong lugar, mas maganda na gumamit kayo ng automatic voltage regulator. So, ayun lang guys, sana nakatulong ito, matalinsag Hill sa sagot na to sa inyong mga katanungan. So mas maganda na i-report nyo na kaagad dun sa inyong service center. No, wag na wag kayong magpapagawa sa mga technician lang sa labas. Lalong-lalo na kung covered naman ito ng warranty. So pagka pinagawa natin kasi sa labas, pagka may ginalaw pa sila sa ibang mga piyesa ng ating refrigerator, so pwedeng ma-avoid yung ating warranty. So, tandaan natin guys, meron namang warranty ang ating mga appliances like refrigerator and aircon. So, pagka ang refrigerator nyo is non-inverter, covered po yung ating compressor ng 5 years warranty. So, pagka ang refrigerator mo naman is no frost, no? Ito yung automatic defrost, covered naman siya ng 10 years to 12 years, depende sa brand po yan, no? Basta gumagamit ka ng inverter, mas mataas yung warranty
na ibibigay ng kumpanya ng appliances natin. So ayun lang guys, maraming salamat sa lahat ng nanonood at pag-support pa rin dito sa ating YouTube channel. So kung bago ka pa lang at ngayon ka pa lang napunta sa channel na to, ay iniimbitahan kita na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel and hit mo yung notification bell para updated ka sa mga videos pa na aking i-upload. So kung ikaw may katanungan ka din, mag-comment ka lang dyan sa comment box dyan sa baba para pag makita ko, ay gagawan ko din ng video na tulad nito. So kung nagustuhan mo itong video na to, don't forget to like, i-share mo na rin para makita ng mga kaibigan mo, kamag-anak mo na may problema sa ganitong problema ng kanilang refrigerator. Maraming salamat guys, mag-iingat po tayo palagi. God bless. Peace out.